Marami ang nakakaramdam nito, isang pakiramdam ng pagpabilis, isang pakiramdam na ang mga kaganapan na naglalabas sa yugto ng mundo ay hindi random, ngunit bahagi ng isang script na nakasulat ng matagal. Nakikita namin ang mga pamagat tungkol sa makasaysayang mga kasunduan sa kapayapaan, tulad ng Abraham Accord na pinangalanan ni Jared Kushner, na nangangako ng isang bagong panahon ng katatagan sa gitnang silangan. At sa parehong paghinga, nakikita natin ang rehiyon na sumabog sa mga salungatan tulad ng digmaan sa Gaza, isang matibay na paalala ng malalim na pagkasumpungin na sumisira sa mga solusyon ng tao. Ito ay sa kabalintunaan na ito ang sabay-sabay na pagtulak para sa isang bagong pagkakasunod-sunod ng mundo at ang magulong paglutas ng matanda na marami ang nagsisimula upang makita ang malabong mga balangkas ng sinaunang hula. Tinatanong nila kung ang mga ito ay mga kumbulsyon lamang ng kasaysayan, o kung nasasaksihan natin ang maingat na orkestra na pangwakas na galaw sa isang plano, isang master trap, na nakatakda upang maansner ang buong mundo bago ang pagbabalik ng Mesiyas. Upang maunawaan ang bitag na ito, kailangan muna nating tingnan ang pain. Ito ay tinatawag na Agenda 2030. Noong 2015, ang United Nations, kasama ang lahat ng mga estado ng miyembro ng 173, ay nagpatibay ng isang resolusyon para sa napapanatiling pag-unlad. Ito ay isang plano upang, sa kanilang mga salita, ibahin ang anyo ng ating mundo. Inilalagay nito ang 17 mapaghangad na mga layunin na makamit sa taong 2030, walang kahirapan, zero gutom, mabuting kalusugan at kagalingan, kalidad ng edukasyon para sa lahat. Sa ibabaw, sino ang maaaring makipagtalo sa gayong marangal na hangarin? Ito ay isang pangitain ng isang pandaigdigang utopia, isang mundo na malaya mula sa pagdurusa at nais. Gayunpaman, ang pinagtagpi sa pangitain na ito ay mga ideya na mula nang maging sikat, o walang kabuluhan, tulad ng projection mula sa World Economic Forum na sa pamamagitan ng 2030, ikaw ay walang nagmamay-ari, walang privacy, at ang buhay ay hindi kailanman naging mas mahusay. Ang pangako ay isang mundo ng perpektong probisyon at equity, ngunit ang hindi tinukoy na tanong ay palaging tungkol sa presyo. Ano ang dapat sumuko sa sangkatauhan upang makamit ang perpektong mundong ito? Ito ay kung saan dapat nating tingnan ang nakaraan na may kantab na mga pagtatanghal at suriin ang arkitektura na kinakailangan upang mabuo ang utopia na ito. Ang madilim na bahagi ng Agenda 2030 ay wala sa mga nakasaad na layunin nito, ngunit sa mga mekanismo na kinakailangan upang ipatupad ang mga ito. Upang pamahalaan ang isang mundo kung saan ipinamamahagi ang mga mapagkukunan, kung saan natutugunan ang mga pangangailangan ng lahat, at kung saan ang bawat aksyon ay nakahanay sa mga pandaigdigang layunin, kinakailangan ang isang bagong uri ng infrastruktura. Tumawag ang plano para sa tatlong mga pundasyon ng pundasyon, isang universal na digital na pagkakakilanlan para sa bawat tao sa planeta, isang bagong pandaigdigang sistema ng pananalapi na binuo sa sentralisadong digital na pera, at sa huli, isang solong pamahalaan ng mundo upang bantayan ang lahat. Narito na ang mag-aaral ng banal na kasulatan ay dapat mag-pause, sapagkat ito ang eksaktong arkitektura na inilarawan halos 2,000 taon na ang nakalilipas sa aklat ng pahayag. Ang Apostol John, na ipinatapon sa isla ng Patmos, ay ipinakita ng isang pangitain ng isang pangwakas na sistema ng mundo, isang pandaigdigang imperyo na magkakaroon ng ganoong kabuuang kontrol sa ekonomiya na maaari itong magdikta kung sino ang pinapayagan na lumahok sa lipunan. Isinulat niya na ang sistemang ito ay magiging sanhi ng lahat, kapwa maliit at mahusay, mayaman at mahirap, libre at alipin, upang makatanggap ng isang marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo, at na walang makakabili o magbenta maliban sa isa na may marka. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng tao, ang teknolohiya na bumuo ng naturang sistema ng kabuuang kontrol ay hindi lamang umiiral, ngunit aktibong itinayo sa ilalim ng banner ng pag-unlad. Ang agenda na ito, na patuloy na gumagalaw sa background sa loob ng maraming taon, ay binigyan ng isang malakas at hindi inaasahang accelerator. Ang pandaigdigang pandemya ng 2020 ay naging kung ano ang tinawag na perpektong dahilan upang mabilis na masubaybayan ang mga plano na ito. Sa gitna ng worldwide fear and lockdowns, ang tagapagtatag at chairman ng World Economic Forum, Klaus Schwab, ay inihayag na ang pandemya ay kumakatawan sa isang makitid na window ng pagkakataon upang i-reset ang pandaigdigang ekonomiya at mapabilis ang paglipat sa bagong mundo.
Tinawag niya itong The Great Reset. Bigla, ang mga ideya ng Agenda 2030 ay hindi na isang malayong pananaw, ngunit isang kagyat na pangangailangan nito ay kritikal na maunawaan ang koneksyon dito. Ang United Nations mismo ay may formal na estratehikong pakikipagtulungan sa World Economic Forum. Ang mga ito ay hindi magkahiwalay na mga nilalang na may katulad na mga ideya, ang mga ito ay mga kasosyo na nagtatrabaho patungo sa parehong layunin. Ang mahusay na pag-reset ay hindi isang bagong plano, ito ay simpleng Agenda 2030 na inilalagay sa labis na labis, gamit ang momentum ng isang pandaigdigang krisis upang malampasan ang pampulitika at tanyag na pagtutol. I dissect ang mahusay na pag-reset ng kaunti pa, dahil ang wika na ginamit ay sadyang nakapapawi at hangarin. Ang isang pangunahing video na pangpromosyon mula sa World Economic Forum ay nagpakita ng isang pangitain ng taong 2030 kasama ang ngayon nakakahawang linya, wala kang pagmamay-ari, at magiging masaya ka. Inilalarawan nila ito hindi bilang isang pagkawala, ngunit bilang isang pag-upgrade. Lahat ng kailangan mo ay isang serbisyo na ihatid sa demand. Wala nang pasanin ng pagmamay-ari, ang kaginhawaan lamang ng pag-access. Ngunit dapat nating tanungin, kung wala kang pagmamay-ari, sino ang gumagawa? Ang sagot, syempre, ay ang isang maliit, hindi napipiling pandaigdigang piling tao, sa pamamagitan ng isang network ng mga korporasyon at pakikipagsosyo sa publiko-pribado, ay pagmamay-ari ng lahat. At kung pagmamay-ari nila ang lahat, hindi ka na mamamayan, ikaw ay isang nangungupahan. Ang iyong pag-access sa mga kalakal at serbisyo ay hindi tama, ngunit isang pribilehiyo na maaaring mabigyan o bawiin batay sa iyong pagsunod sa kanilang mga patakaran. Ito ang bagong feudalismo, nagbihis sa wika ng pagpapanatili at ibinahaging kasaganaan. Upang pamahalaan ang naturang sistema, kailangan mo ng control grid. Kailangan mong masubaybayan ang bawat tao, bawat transaksyon, at bawat pag-aari. Ibinabalik tayo nito sa unang pundasyon na haligi, ang universal na digital na pagkakakilanlan. Ito ang linchpin. Ibinibenta ito sa publiko bilang isang bagay ng kaginhawaan at seguridad. Isipin, sabi nila, isang solong, secure na digital na pataka sa iyong telepono na humahawak sa iyong lisensya sa pagmamaneho, ang iyong pasaporte, ang iyong mga tala sa kalusugan, ang iyong impormasyon sa pananalapi, at ang iyong patunay ng pagbabakuna. Wala nang fumbling para sa mga card o dokumento. Ito ay isang walang tahi na paraan upang mag-navigate sa modernong mundo. Ito rin ang perpektong tool para sa kabuuang pagsubaybay at kontrol. Ang isang universal na ID ay lumilikha ng isang solong punto ng pagkabigo para sa iyong personal na kalayaan. Nag-uugnay ito sa bawat aspeto ng iyong buhay, ang iyong kalusugan, iyong pananalapi, iyong paglalakbay, iyong mga komunikasyon sa isang solong, pinag-isang profile na maaaring masubaybayan, masuri, at kontrolado ng isang sentral na autoridad. Hindi ito isang hypothetical na hinaharap. Ang balangkas ay itinatayo ngayon. Ang mga inisyatibo tulad ng ID 2020 Alliance, na sinusuportahan ng Microsoft, Accenture, at ang Rockefeller Foundation, ay nagtatrabaho ng maraming taon upang lumikha ng isang pandaigdigang pamantayan para sa digital na pagkakakilanlan, na madalas na target ang mga mahina na populasyon tulad ng mga refugee bilang kanilang paunang mga kaso ng pagsubok sa ilalim ng guise ng humanitarian aid. Nakita namin ang pampublikong beta test ng sistemang ito na gamulong sa buong mundo gamit ang mga pasaporte ng bakuna. Bigla, upang makapasok sa isang restaurant, pumunta sa isang konsyerto, o kahit na panatilihin ang iyong trabaho, kinakailangan mong ipakita ang isang kredensyal sa digital na kalusugan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa modernong kasaysayan na ang pakikilahok sa pangunahing lipunan ay ginawang kondisyon sa pagbubunyag ng pribadong impormasyong medikal ng isang tao at sumunod sa isang mandato ng gobyerno. Ang publiko ay nakondisyon, hakbang-hakbang, upang tanggapin ang prinsipyo na ang mga pangunahing karapatan ay hindi maiiwasan, ngunit ang mga pribilehiyo na ipinagkaloob ng Estado kapalit ng pagsunod. Kapag ang infrastruktura para sa digital na pagkakakilanlan ay nasa lugar, ang susunod na lohikal na hakbang ay may link ito sa iyong pag-uugali. Ito ang modelo ng social credit system, na kung saan ay isang katotohanan sa China. Sa sistemang yun, ang mga mamamayan ay bibigyan ng isang marka batay sa isang malawak na hanay ng mga pag-uugali. Binabayaran mo ba ang iyong mga bayarin sa oras?
Nag-post ka ba ng mga pro-government message online? Nakakaugnay ka ba sa mga tama na tao? Tumataas ang puntos mo. Ikaw ba si Jaywalk? Kinu-question mo ba ang opisyal na salaysay? Gumugol ka ba ng oras sa mga kilalang dissident? Bumaba ang puntos mo, at ang marka na yon ay direktang nakatali sa iyong digital na pagkakakilanlan. Ang isang mababang marka ay maaaring maiwasan ka mula sa pagbili ng isang tiket sa eroplano, pagkuha ng pautang, o kahit na pag-access sa high-speed internet. Ang iyong digital ID ay nagiging susi sa isang hawla, at tinutukoy ng iyong pag-uugali kung magkano ang kalayaan na pinapayagan ka sa loob nito. Ngayon, isipin ang sistemang ito na ipinatupad sa isang pandaigdigang sukat, kung saan ang mga pamantayan para sa mabuting pag-uugali ay hindi itinakda ng isang solong bansa, ngunit sa pamamagitan ng isang pandaigdigang katawan na may mga layunin tulad ng mga nakabalangkas sa Agenda 2030. Ang anumang hindi pagkakaunawaan mula sa pandaigdigang pagsang-ayon sa mga isyu tulad ng pagbabago ng klima, kalusugan ng publiko, o patakaran sa ekonomiya ay maaaring magresulta sa iyong digital na ostracization. Ang iyong kakayahang bumili at magbenta ay direktang nakatali sa iyong ideological alignment sa system. Nakita ni Mark John sa kanyang pangitain ay hindi kinakailangan isang pisikal na tato, ngunit isang kinakailangang selyo ng katapatan sa pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya. Ang isang digital na pagkakakilanlan, na isinama sa isang marka ng kredito sa lipunan at isang sentral na digital na pera, ay ang katuparan ng teknolohikal ng napakahula na iyon. At ang linchpin, ang mismong makina na ginagawang posible ang sistemang ito ng kabuuang kontrol, ay ang muling pag-engineering ng pera mismo. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa Central Bank Digital Currencies, o CBDCs. Ngayon, mahalaga na maunawaan na hindi lamang ito isang digital na bersyon ng cash sa iyong bulsa, at hindi rin tulad ng pera na inililipat mo sa iyong debit card o isang app ng pagbabayad. Iyon ay mga digital na representasyon lamang ng pera sa komersyal na bangko. Ang isang CBDC ay panimula na naiiba. Ito ay isang direktang pananagutan ng gitnang bangko, na nangangahulugang ang estado ay may isang direktang, hindi natukoy na pagtingin at kontrol sa bawat solong unit ng pera at bawat solong transaksyon. Walang tagapamagitan, walang privacy buffer ng isang komersyal na bangko. Ito ay isang direktang digital tether mula sa iyo sa mga gitnang tagaplano. Ngunit ang pinakarevolusyonaryo at mapanganib na aspeto ng mga CBDC ay ang mga ito ay ma-program. Isipin kung ano ang ibig sabihin nito. Isipin ang iyong pera na may mga patakaran na nakasulat ng direkta sa code nito na mga panuntunan na itinakda ng sentral na awtoridad. Sabihin natin, bilang bahagi ng isang inisyatibo sa pagbabago ng klima, nagpasya ang gobyerno na limitahan ang pagkonsumo ng karne. Ang iyong wallet ng CBDC ay maaaring ma-program upang payagan ka lamang na bumili ng isang tiyak na halaga ng karne bawat buwan. Kapag na-hit mo ang iyong kota, ang anumang pagtatangka upang bumili ng isang steak ay sadyang tinanggihan sa punto ng pagbebenta. Napalampas mo ba ang iyong buwanang allowance ng bakas ng carbon na kinakalkula ng iyong matalinong metro at data ng paglalakbay? Ang iyong digital na pataka ay maaaring may block mula sa pagbili ng gasolina o isang tiket sa eroplano. Ang parehong loika ay nalalapat sa anumang pag-uugali na nais ng mga awtoridad na hikayatin o panghinaan ng loob. Ito ay kung saan ang marka ng social credit ay nagiging brutal na epektibo. Hindi na ito isang numero na nakakaapekto sa iyong kakayahang makakuha ng pautang o paglalakbay. Ito ay nagiging live, real-time na operating system para sa iyong pera. Ang iyong score, na patuloy na na-update sa pamamagitan ng pagsubaybay sa AI ng iyong online na aktibidad, ang iyong mga asosasyon, at ang iyong mga pagbili, ay direktang magdikta sa mga pahintulot at paghihigpit na hard-coded sa iyong mga pondo. Na-flag ka ba para sa pagkalat ng kung ano ang itinuturing nilang maling impormasyon sa online? Marahil ang iyong mga pondo ay nagyelo sa loob ng 72 oras, o pinaghihigpitan lamang nagugugol sa mga mahalagang groceries sa mga naaprobahang tindahan. Dumalo ka ba sa isang protesta na hindi parusahan ng Estado? Marahil ang iyong kakayahang gumamit ng pampublikong transportasyon ay pansamantalang binawi, na ipinatupad sa pamamagitan ng iyong digital na pataka. Ang system ay nagiging isang ganap na automatiko, hindi maiiwasang mekanismo para sa pagbabago ng pag-uugali. Walang apela, walang tao na makipagtalo. Sinasabi lamang ng algorithm na hindi.
Siyempre, hindi ito maipakita sa iyo bilang isang tool ng control. Ito ay ibebenta bilang isang solusyon sa lahat ng aming mga problema. Tatalakayin nila ang tungkol sa pagsasama sa pananalapi para sa mga hindi nabuong. Ay pangako nila na alisin ang krimen, pag-iwas sa buwis, at paglulunsad ng pera sa pamamagitan ng paggawa ng bawat transaksyon na malinaw sa estado. Sasabihin nila na kinakailangan upang labanan ang pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pagsubaybay at pagkontrol sa pagkonsumo. Mag-aalok sila ng universal na pangunahing kita, na idineposito ng direkta sa iyong pataka ng CBDC, upang mapahina ang suntok ng mga pagkalugi sa trabaho na hinihimok ng AI. Isang UBI na, natural, ay darating na may mga kondisyon kung paano ito gugugol. Gagamitin nila ang bawat krisis, tunay o panindang, upang bigyang katwiran ang pangangailangan nito. Isang pag-crash sa pananalapi, kailangan namin ng mga CBDC para sa katatagan. Isang pandemya, kailangan namin ng mga CBDC para sa mga contactless, hygienic na pagbabayad at upang ipamahagi ang pampasigla. Isang emergency na klima, kailangan namin ng mga CBDC upang ipatupad ang ration ng carbon. Ang bawat katwiran ay tila posible sa ibabaw, isang makatwirang trade-off ng isang maliit na privacy para sa maraming seguridad at kaginhawaan. Ang pisikal na cash ay isang pangwakas na baluarte ng hindi nagpapakilalang, walang pahintulot na transaksyon. Hindi ito may program, hindi ito may deactivate, at hindi ito pinapanatili ang isang talaan ng iyong bawat pagbili. Ito ay tiyak kung bakit mayroong isang pinagsama-samang, pandaigdigang pagsisikap na ma-face ito, upang may brand ito bilang marumi, hindi mahusay na tool ng mga kriminal at terorista. Ang war on cash ay hindi tungkol sa kaginhawaan, ito ay tungkol sa pag-alis ng huling ruta ng pagtakas mula sa digital panopticon na kanilang itinatayo. Kapag nawala ang cash at ang mga CBDC ay ang tanging pagpipilian, kumpleto ang infrastruktura para sa kabuuang kontrol. Kapag ang iyong pera ay hindi na tunay na sa iyo, kapag ito ay isang kondisyon na voucher na ipinagkaloob sa iyo ng isang sentral na awtoridad, na may halaga at utility na napapailalim sa iyong patuloy na pagsunod, anong kalayaan ang talagang naiwan mo? Ang kapangyarihang, bumili at magbenta, ay nagiging isang pribilehiyo, hindi isang tama, at maaari itong bawiin sa isang instant. Pag-isipan kung ano ang ginagawa nito sa psyche ng tao. Hindi lamang ito tungkol sa kontrol sa pananalapi, ito ay tungkol sa psikolohikal na pag-conditioning sa isang skill ng masa. Kapag ang bawat transaksyon ay isang punto ng data sa iyong permanenteng tala, nagsisimula kang mag-censor sa sarili, hindi lamang ang iyong pagsasalita, kundi ang iyong pag-uugali. Nagsisimula kang mag-isip, kung bibilhin ko ang librong ito, ay flag ko ba ako bilang isang subversive? Kung mag-donate ako sa kadahilanang ito, makakaapekto ba ito sa aking marka sa social credit? Kung bumili ako ng isang steak sa halip na alternatibong batay sa toyo, pupunta ba ang aking premium sa seguro sa kalusugan sa susunod na buwan? Ang pare-pareho, mababang antas ng pagkabalisa ay lumilikha ng isang populasyon na nakadokumento, mahuhulaan, at, higit sa lahat, sumusunod. Ito ang panopticon na internalized. Naging iyong sariling warden, patuloy na pinoprotektahan ang iyong sariling mga saloobin at kilos dahil ang paghatol ng system ay hindi maiiwasan at ang mga kahihinatnan nito ay kaagad at pinansyal. Ang programmable na pera na ito ay ang pangwakas na piraso na kinakailangan para sa isang ganap na sistema ng kredito ng lipunan, isang konsepto na marami sa West ay walang kabuluhan na pinabayaan bilang isang natatanging kababalaghan na Tsino. Nabigo silang makita na ang pinagbabatayan na teknolohiya at ideolohiya ay itinatayo mismo sa ilalim ng kanilang mga ilong, lamang na may mas mahusay na marketing at isang veneer ng demokratikong pagiging lihaytimo. Hindi ito tatawaging isang social credit score dito. Ito ay magiging isang citizen trust score, isang reputation ledger, o isang community standing metric. Magmamasdan ito, makakakuha ka ng mga gantimpala para sa mabuting pag-uugali, isang bahagyang diskwento sa iyong mga buwis sa pag-aari para sa pagboluntaryo sa isang charity na naaprubahan ng Estado, isang mas mahusay na rate ng interes sa isang pautang para sa pagkakaroon ng tamang carbon footprint, priority access sa mga serbisyo para sa pagkakaroon ng isang mataas na social effects rating. At sa kabaligtaran, ang mga parusa ay banayad sa una. Hindi ito magiging isang biglaang, dramatikong, ikaw ay isang kaaway ng Estado. Ito ay magiging kamatayan ng 1,000 digital na pagbawas.
Malalaman mo ang iyong mga rate ng seguro ay misteryosong nadagdagan. Ang iyong aplikasyon para sa isang maliit na pautang sa negosyo ay tinanggihan ng walang malinaw na dahilan. Nakalagay ka sa isang listahan ng paghihintay para sa isang medikal na pamamaraan. Ang iyong mga anak ay tinanggihan ang pagpasok sa isang top-tier school. Ang bawat halimbawa ay maaaring maiwasang matanggi, sinisisi sa isang komplikado, malabo na algorithm na walang maaaring ipaliwanag. Wala kang pag-urong, dahil hindi mo mapatunayan na pinarusahan ka para sa iyong mga pananaw sa politika, iyong personal na mga pagpipilian, o iyong mga asosasyon. Sasabihin lamang ng system na sinasabi ng computer na hindi, at iyon ang katapusan nito. Hatiin natin ang mga mekanika ng programmability na ito ng higit pa. Isipin ang pagbabayad ng pampasigla ng gobyerno na idinisenyo upang simulan ang ekonomiya. Sa pamamagitan ng isang CBDC, ang perang ito ay maaaring ma-program na may petsa ng pag-expire. Kung hindi mo ito ginugol sa loob ng 30 araw, nawala ito mula sa iyong pataka. Ang iyong kakayahang makatipid upang magplano para sa hinaharap ay tinanggal. Napipilitan kang maging isang mamimili sa kanilang mga termino. O isipin ang geofencing sa panahon ng isa pang lockdown. Ang iyong mga pondo ay maaaring ma-program upang gumana lamang sa loob ng isang 1 kilometrong radius ng iyong rehistradong address. Ang digital na bakod ay nagiging tunay bilang isang pisikal. Isaalang-alang ang universal na pangunahing kita. Ito ay tunog na mapagkawang gawa, ngunit ang mga pondo na natanggap mo ay maaaring may code na gugugol lamang sa mga tiyak na item walang alkohol, walang tabako, walang mga organikong pagkain mula sa merkado ng lokal na magsasaka, na ginawa lamang ng masa, nutrisyon mahirap na rasyon mula sa mga kasosyo sa korporasyon na inaprubahan ng Estado. Ito ay nagiging isang tool upang lumikha ng isang nakasalalay, sumusunod na underclass, ganap na umaasa sa Estado para sa pagkakaroon ng antas ng subsistence, na walang pag-asa ng kadaliang mapakilos ng ekonomiya. Hindi ito isang safety net, ito ay isang hawla. At ang hawla na ito ay itinayo hindi lamang sa ma-program na pera, ngunit sa hindi mapaghihiwalay na kambal, ang digital na pagkakakilanlan. Ang isang CBDC ay hindi maaaring umiiral sa isang vacuum. Upang gumana bilang isang tool ng control, dapat itong may ugnay ng direkta sa iyo, sa isang individual, na patunayan, naka-state na digital na pasaporte. Ito ang linchpin. Ibebenta nila ito sa iyo bilang isang kaginhawaan. Kalimutan ang lahat ng iyong mga password. I-access ang lahat ng gobyerno at pribadong serbisyo na may isang ligtas na pag-login. Protektahan ang iyong sarili mula sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan. At ito ay maginhawa. Kaya maginhawa, sa katunayan, na sa lalong madaling panahon ay magiging imposible na gumana sa lipunan ng walang isa. Subukang buksan ng isang bank account, nag-a-apply para sa isang lisensya sa pagmamaneho, pag-access sa pangangalaga sa kalusugan, o kahit na pag-log sa internet nang wala ang iyong inaprubahang digital ID na inaprubahan ng gobyerno. Kapag ang link na iyon ay hudyat, ang iyong wallet ng CBDC at ang iyong digital ID ay maging dalawang panig ng parehong barya. Ang iyong buhay sa pananalapi at ang iyong personal na pagkakakilanlan ay permanenteng pinagsama. Ang bawat transaksyon na ginagawa mo ay hindi na lamang isang punto ng data sa pananalapi, ito ay nagiging isang entry sa permanenteng ledger ng iyong buhay, na nakatali ng direkta sa iyong pangalan, ang iyong mukha, ang iyong biometrics. Hindi ito tulad ng isang pahayag sa credit card na maaari mong shred. Ito ay isang permanenteng, hindi mababago na tala ng iyong pag-uugali, iyong mga kagustuhan, iyong mga asosasyon, at iyong paniniwala, lahat ay nakaimbak sa isang database ng sentral na pamahalaan. Mag-isip tungkol sa mga implikasyon nito. Kabuuan, ganap, at retroactive transparency ng iyong buong buhay sa Estado. Malalaman nilang bumili ka ng isang bote ng alak sa isang Martes ng gabi. Malalaman ka nilang mag-subscribe sa isang newsletter na nagtatanong sa opisyal na salaysay. Malalaman ka nilang nag-donate ng $20 sa isang legal na pondo para sa isang nagpoprotesta, o bumili ka ng isang libro sa isang paksang pampulitika. Malalaman nila kung aling mga doktor ang nakikita mo, kung anong mga gamot ang iyong iniinom, kung saan binibili mo ang iyong kape, at kung sino ang bibilhin mo. Walang bagay tulad ng isang hindi nagpapakilalang pagbili ng cash sa mundong ito. Walang privacy. Ang stream ng data na ito ay ang gasolina para sa algorithm ng social credit.
Ito ang nagpapahintulot sa kamatayan sa pamamagitan ng 1,000 pagbawas na maging tumpak. Ang iyong premium ng seguro ay hindi lamang umakyat ng random. Ito ay umakyat dahil sinuri ng algorithm ang iyong mga pagbili ng grocery at nagtapos na mayroon kang isang suboptimal na dieta, pinatataas ang iyong pangmatagalang peligro sa kalusugan. Hindi ka tinanggihan ng pautang dahil sa kapritsyo ng isang taga-bangko, tinanggihan ka dahil ang algorithm ay na-flag ang iyong mga koneksyon sa social media at mga donasyong kawang gawa bilang mataas na peligro o hindi ka nais-nais na sosyal. Ang tunay na henyo ng sistemang ito, mula sa isang pananaw ng awtoridad, ay ang pagpapatupad ng outsource sa individual. Nagsisimula ka sa pulisya mismo. Bago ka gumawa ng anumang desisyon, ang isang hindi malay na pagkalkula ay tatakbo sa iyong ulo, ibababa ba nito ang pagbili nito sa aking marka? Ay flag ba ng asosasyong ito ang aking account? Ang donasyong ito ba ay nagkakahalaga ng potensyal na abala na maaaring maging sanhi ako at ang aking pamilya sa linya? Lumilikha ito ng isang chilling effect na mas malakas kaysa sa anumang unipormeng opisyal sa isang sulok ng kalye. Ito ay nagtataguyod ng isang lipunan ng maamo, peligro-averse, at mga sumusunod na mamamayan na natatakot na umalis sa linya, hindi dahil sila ay naaresto, ngunit dahil hindi nila kayang bayaran ang kanilang mortgage sa susunod na buwan. Ang kalayaan sa pagsasalita ay may teknikal na umiiral, ngunit ang pag-eehersisyo ay nagiging isang luho na may kayang bayaran. Ang system ay hindi kailangang magtayo ng mga pader ng bilangguan kung maaari itong lumikha ng isang digital na hawla sa paligid ng iyong pataka. At ang digital na hawla na ito ay hindi lamang isang passive surveillance system. Ang mga pader nito ay aktibo, pabago-bago, at matalino. Nagdadala ito sa amin sa pinaka hindi mapaniniwalaan na tampok ng isang sentral na digital na pera ng bangko, ang programmability ng pera mismo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng tao, ang daluyan ng palitan ay hindi magiging isang neutral na tool. Ito ay magiging isang aktibong ahente ng patakaran, na may mga patakaran at mga paghihigpit na nakakode ng direkta sa pera na hawak mo sa iyong digital na pataka. Ang benta pitch ay magiging mapang-akit, syempre. Sasabihin nila sa iyo na ito ay tungkol sa kahusayan at katumpakan. Isipin, sasabihin nila, maaari nating direktang mag-airdrop ng stimulus sa mga account ng mga mamamayan, ngunit ang programa nito upang maaari lamang itong gastusin sa pagkain at upa, maiwasan ang paggamit nito para sa pagsusugal o droga. Tunog makatwiran, hindi ba? Sasabihin nila na maaari nating labanan ang laundering ng pera at pag-iwas sa buwis sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng mga transaksyon na malinaw. Sasabihin nila sa iyo na maaari naming pasiglahin ang ekonomiya sa panahon ng isang pagbagsak sa pamamagitan ng paglabas ng pera na may petsa ng pag-expire, pilitin kang gastusin ito sa halip na i-save ito, sa gayon ay tumutulong sa higit na kabutihan. Ngunit dapat mong maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Nangangahulugan nito na ang iyong pera ay hindi na tunay na sa iyo. Binigyan ka ng kondisyon na pag-access dito, at ang mga kondisyon ay maaaring mabago sa anumang oras, nang walang iyong pahintulot, sa pamamagitan ng isang hindi nakikita na burokrata o isang algorithm. Ang pera sa iyong account, maaaring ma-program ito sa pagpapahalaga ng 10% kung hindi mo ito gugugol sa loob ng 3 buwan. Ang iyong kakayahang makatipid, upang magplano para sa hinaharap, upang makabuo ng generational na kayamanan, ay panimula na nasasaktan. Ikaw ay nakakondisyon upang maging isang walang hanggang consumer, hindi isang soberanong individual. Ang iyong pang-ekonomiyang buhay ay nagiging isang hamster wheel, na may bilis na kinokontrol ng gitnang bangko. Kunin natin ito pa. Isipin ang iyong social credit score dips dahil dumalo ka sa isang protesta o nagbahagi ng isang artikulo na itinuturing na maling impormasyon. Hindi lamang ang isang pautang ay nagiging mas mahal. Ang mismong pera sa iyong pataka ay maaaring reprogrammed. Marahil ay bigla kang naharang mula sa pagbili ng mga tiket sa eroplano. O baka hindi ka na makakabili ng gasolina, isang tiket lamang para sa pampublikong transportasyon. Ang iyong jeta ay itinuturing na hindi malusog. Ang iyong CBDC ay maaaring may code upang tanggihan ang mga transaksyon para sa mga asukal na inumin o pulang karne. Hindi nila kailangang magpasa ng isang batas at magpadala ng pulisya upang ipatupad ito, nag-flip lang sila ng switch sa iyong account. Ang pera mismo ay nagiging enforcer. Ito ay umaabot sa heograpiya. Maaari nilang i-geofence ang iyong pera.
Sa panahon ng isang pag-lock ng klima o isang emerhensyang pangkalusugan, maaari nilang i-program ang iyong mga pondo upang gastusin lamang sa loob ng 1 milya na radius ng iyong tahanan. Ang iyong kakayahang maglakbay, tumakas sa isang sitwasyon na itinuturing mong mapanganib, wala na. Ikaw ay nakatether sa isang lokasyon hindi sa pamamagitan ng mga pisikal na dingding, ngunit sa pamamagitan ng isang digital na pananalapi sa pananalapi. At isipin ang tungkol sa chilling effect na ito ay nasa commerce at descent. Nais mong suportahan ang isang independenteng mamamahayag o isang kilusang pampulitika na hamon ang katayuan ko. Ang iyong donasyon ay maaaring may block lamang. Ang transaksyon ay hindi dumadaan. O mas masahol pa, dumadaan ito, ngunit automatikong nag-trigger ito ng isang karagdagang pagbagsak ng iyong marka sa kredito sa lipunan, na nililimitahan ang iyong hinaharap na aktibidad sa ekonomiya. Ang mga maliliit na negosyo na hindi sumunod sa pinakabagong pagkakaiba-iba, equity, at pagsasama ng mandato o regulasyon sa kapaligiran ay maaaring makahanap ng kanilang sarili na hindi makatanggap ng mga pagbabayad, na epektibong tinanggal mula sa ekonomiya ng magdamag. Hindi ito isang boycott ng mga mamamayan na pumili kung saan gugugol ang kanilang pera. Ito ay isang top-down, systemic deplatforming mula sa mismong sistema ng pananalapi. Ito ang pangwakas na tool para sa pagpapatupad ng ideological conformity. Ang bawat solong transaksyon ay nagiging isang boto ng katapatan sa ginustong salaysay ng Estado, balak mo man o hindi. Ang mismong konsepto ng isang pribadong buhay ay natunaw sa ilalim ng naturang sistema. Ang bawat tasa ng kape, bawat aklat na binili, bawat subscription sa isang newsletter, bawat donasyon sa isang kadahilanan, bawat regalo sa isang kaibigan, lahat ito ay may log sa isang hindi mababago, kinokontrol ng Estado. Ang iyong data sa pananalapi ay nagiging pinaka-comprehensible at matalik na tala-arawan na pinananatili mo, at hindi ka ang may hawak na susi. Mas makikilala ka nila kaysa sa kilala mo ang iyong sarili. Susuriin ng isang algorithm ang iyong mga pattern ng paggastos at mas mababa ang iyong mga pampulitikang sandalan, ang iyong mga kahinaan sa psikolohikal, ang iyong mga kondisyong medikal, maging ang iyong mga lihim na pagnanasa. Bumibili ka ba ng mas maraming alkohol kaysa sa dati? Marahil ikaw ay isang panganib para sa pagkalumbay at ang iyong premium sa seguro sa kalusugan ay dapat umakyat. Bumili ka ba ng isang libro sa alternatibong kasaysayan? Na-flag para sa potensyal na sentimento ng anti-gobyerno. Nakipagkita ka ba sa 3 iba pang mga tao na na-flag din? Ngayon ikaw ay bahagi ng isang potensyal na pagsasabuatan, at ang lahat ng iyong mga pondo ay maaaring maging frozen na nakabinbin ng isang pagsisiyasat ng isang automatikong sistema na walang mag-apela. Lumilikha ito ng isang panopticon, isang bilangguan sa isip. Ang pinakamalakas na kadena ay hindi ang nakikita mo, ngunit ang mga ipinataw mo sa iyong sarili. Kapag alam mong pinapanood ka, nagsisimula kang magpulis ang iyong sariling mga saloobin, ang iyong sariling mga pag-uusap, ang iyong sariling mga curiosities. Mag-atubiling ka bago bilhin ang kontrobersyal na aklat na yon. Mag-iisip ka ng 2 beses bago mag-donate sa crowdfund na yon para sa magsasaka na umaangkop sa malaking korporasyong pang-agrikultura. Hindi ka lang magtatanong, maaari ko bang kayang ito? Pipilitin mong tanungin, pinapayagan ba akong asterisk kayang bayaran? Ano ang iisipin nila sa akin kung bibilhin ko ito? Anong mga pagkakataon sa hinaharap ang mawawala sa akin dahil sa nag-iisang transaksyon na ito? Namatay ang spontaneity. Ang pagiging tunay ay nagiging isang pananagutan. Nagsasagawa ka para sa algorithm, curating ang iyong pang-ekonomiyang buhay upang maipakita ang pinakasumusunod, hindi bababa sa nagbabantang bersyon ng iyong sarili. Ito ang pangwakas na anyo ng kontrol sa lipunan. Hindi lamang ito ipinatutupad mula sa labas, ito ay internalized, nagiging bahagi ng iyong napaka-proseso ng paggawa ng desisyon. At paano nila ito ibebenta sa amin? Hindi nila ito ibebenta bilang isang digital na hawla. O hindi, ito ay iharap bilang pinakatanyag ng kaginhawaan at pag-unlad. Tatawagin nila itong Fedcoin o digital dolyar, at balutin ito sa wika ng kaligtasan, seguridad, at equity. Sasabihin nila sa iyo na aalisin nito ang pag-iwas sa buwis at aktibidad ng kriminal, dahil ang bawat transaksyon ay masusubaybayan. Ipinangako nila na maghatid ng mga pagbabayad ng pampasigla at universal na pangunahing kita ng direkta at agad sa iyong pataka, na walang mga tagapamagitan. Pera sa bilis ng ilaw, para sa lahat, ay ang slogan.
Itatampok nila ang kahusayan nito para sa mga internasyonal na paglilipat, pinuputol ang mabagal, mamahaling sistema ng pagbabangko ng legacy. Sasabihin nila sa iyo na ito ay tungkol sa pagsasama sa pananalapi, na nagbibigay sa angkang ng isang digital na patake gamit ang pag-click ng isang pindutan. Ang bawat isa sa mga nagbebenta na puntos na ito ay isang kabayo ng Trojan. Ang mismong riles na nagbibigay daan sa agarang pagbabayad ng gobyerno ay ang parehong mga riles na nagbibigay daan sa agarang multa at pag-agaw ng pag-aari ng walang angkop na proseso. Ang traceability na sinasabing nakakakuha ng mga terorista ay ang parehong pagsubaybay na sumusubaybay sa mga mapayapang nagpoprotesta. Ang pagsasama sa pananalapi na nagdadala ng lahat sa digital fold ay ang parehong sistema na maaaring ibukod ang sinuman mula sa ekonomiya na may pag-flip ng isang switch. Nag-aalok sila sa iyo ng isang mundo ng kaginhawaan ng frictionless, ngunit ang presyo ng kaginhawaan na iyon ay ang iyong soberanya. Hinihiling nila sa iyo na ipagpalit ang magulo, hindi epektibo, ngunit nagpapalaya sa kalayaan ng pisikal na cash at pribadong pag-aari para sa isang malambot, mahusay, at ganap na kinokontrol na digital na token. Nagtatayo sila ng isang maganda, komportable, high-tech na hawla at ipinangako sa iyo na kung maghakbang ka lang sa loob, ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay aalagaan. Hindi nila pinapabayaan na banggitin na ang pinto ay nakalock lamang mula sa labas. At maging malinaw tayo tungkol sa kung ano ang ibig sabihin na nasa loob ng hawla na iyon. Kapag may hawak ka ng isang bill ng dolyar sa iyong kamay, nagmamay-ari ka asterisk. Ito ay isang tagadala ng asset. Ang halaga nito ay sa iyo upang mag-imbak, gumastos, magbigay, na walang pahintulot. Sa digital wallet, wala kang pagmamay-ari. Binigyan ka ng isang lisensya upang gumamit ng isang digital na token. Ito ay isang pangunahing paglipat mula sa pag-aari hanggang sa pahintulot. Ang iyong buong net worth ay nagiging isang serye ng mga entry sa isang ledger na kinokontrol ng gobyerno, at ang iyong pag-access dito ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan, isang pribilehiyo na maaaring susugan, limitado, o binawi sa anumang oras, sa anumang kadahilanan, na walang pag-urong. Ito ay kung saan ang tunay na kapangyarihan ng sistemang ito ay namamalagi, sa isang solong, nakasisindak na salita, programmability. Ang programmable money ay hindi pera tulad ng alam na natin ito. Ito ay isang instrumento ng pag-uugali sa pag-uugali. Isipin ang pagtanggap ng isang pagbabayad ng pampasigla sa susunod na pagbagsak ng ekonomiya. Ngunit ang perang ito ay may kalakip na mga string. Mayroon itong petsa ng pag-expire. Gastusin ito sa pagtatapos ng buwan, o mawala ito. Hindi ito makakatulong sa iyo. Ito ay upang pilitin ang paggasta ng mga mamimili sa kanilang mga termino, upang mapupuksa ang mga pang-ekonomiyang numero. Ang mismong konsepto ng pag-save ng pagpapaliban ng kasiyahan, ng pagbuo ng isang nababanat na hinaharap para sa iyong pamilya ay nawasak ng disenyo. Ang iyong pera ay nagiging isang nabubulok na pag-aari, isang mainit na patatas na dapat mong alisin. Ngunit napupunta pa ito, isipin ang iyong petaka na nakakode upang higpitan ang ilang mga pagbili. Paumanhin, binili mo na ang iyong limitasyong inaprubahan ng estado ng pulang karne ngayong buwan. O, ang transaksyon na ito para sa gasolina ay tinanggihan. Ang iyong allowance ng bakas ng carbon para sa quarter na ito ay nalampasan. I-link nila ito sa iyong social credit score, ang iyong online na kasaysayan ng paghahanap, ang iyong mga tala sa medikal. Ang iyong pagbili ng aklat na ito sa alternatibong kalusugan ay na-flag. Ang iyong mga premium ng seguro ay tataas na ngayon. Ang iyong donasyon sa hindi inaprubahang kandidato sa politika ay naharang. Maaari pa nilang i-GFNs ang iyong pera. Ang mga pondong pang-emergency na kaluwagan ay may bisa lamang para magamit sa loob ng 1 milya na radius ng iyong itinalagang tirahan. Bigla, ang isang lockdown ay hindi lamang mungkahi, ito ay isang pinansyal na katotohanan na ipinatupad ng iyong sariling petaka. At hindi nila ito ilalabas gamit ang mga jackbooted thugs. Gagawin nila ito ng isang ngiti at isang friendly na app. Magsisimula ito bilang isang kusang loob, kahanay na sistema. Kunin ang iyong refund ng buwis ng 2 linggo ng maaga sa bagong wallet ng FedNow. Tangkilikin ang mga bayad sa transaksyon sa zero kapag nagbabayad ka sa digital dolyar. Makikipagtulungan sila sa mga korporasyon upang mag-alok ng mga eksklusibong diskwento. Pagkatapos, dahan-dahan, gagawa sila ng cash ng higit pa at mas abala.
Ang mga ATM ay magiging mahirap. Ang mga maliliit na negosyo ay malulutas upang walang cash para sa mga kadahilanang pangseguridad. Ititigil nila ang pagprint ng mas malaking bayarin sa kalaunan, gagawin nila ito sa pilitan para sa pagtanggap ng anumang anyo ng pagbabayad ng gobyerno seguridad sa lipunan, mga benepisyo ng veterano, kawalan ng trabaho. Bago mo malalaman ito, upang lumahok sa pangunahing ekonomiya ay makilahok sa kanilang sistema ng kabuuang kontrol. Wala kang pagpipilian. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ang pangwakas na piraso ng puzzle. Ito ang infrastruktura na nag-uugnay sa lahat ng iba pang mga sistema ng kontrol. Ang iyong digital ID, ang iyong health pass, ang iyong profile sa social media, ang iyong marka ng carbon, lahat sila ay nakaplug sa wallet ng CBDC. Ito ay nagiging sentro ng choke point para sa lahat ng aktibidad ng tao. Ang hindi pagsang-ayon ay ang muddy fund. Upang tanungin ang mga maling katanungan ay ang pag-off ng iyong pagbili ng kapangyarihan. Nagbabago ito ng pera mula sa isang tool ng pagpapalaya sa isang tali. Kaya, iniwan kita sa ito upang isaalang-alang, ano ang isang kalayaan na talagang ayaw mong makipagkalakalan para sa kaginhawaan na kanilang inaalok. Simulan natin ang isang tunay na pag-uusap tungkol dito sa mga komento sa ibaba. Kung handa ka nang lumipat mula sa kamalayan sa pagkilos, siguraduhing mag-subscribe ka at pindutin ang abiso na yon. Dahil sa aming susunod na video, masisira namin ang mga praktikal na diskarte na maaari mong magamit upang mapangalagaan ang iyong kayamanan at ang iyong kalayaan mula sa digital na panoptikan na ito. Manatiling mapagbantay, at manatiling libre. Ito si Marco, nag-sign off.